Thank you sa panalangin. Muli, good morning po. Blessed Sunday morning sa ating lahat. We thank God dahil lumampas na yata yung bagyo. Wala na, ano po? 2 weeks yon, di ba? Halos 2 weeks na muulan. At salamat sa Panginoon. Yung siguro meron sa atin na sinipon, nilagnat, pero hindi pa rin tayo pinabayaan ng Panginoon. Tama po ba? So, last week, we started our theme for July, which is stewardship. And we talk about the requirements for being faithful stewards. We believe God wants all of His servants to be faithful stewards of His gifts, which include time, treasure, and talent. And for today, brethren, let me give you a sermon on the stewardship of time. So isa-isahin na po natin yon. So nahin na natin yung stewardship of time. And sa mga susunod na Sunday, yung iba pa. So let's open our Bibles to Psalm 90 and read it. Tayo po tayong lahat bilang respeto sa salita ng Panginoon. From NIV, Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. Before the mountains were born, or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are God. You turn people back to dust, saying, return to dust, you mortals. 1,000 years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night. Yet you sweep people away in the sleep of death. They are like the new grass of the morning. In the morning it springs up new, but by evening it is dry and withered. We are consumed by your anger and terrified by your indignation. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. All our days pass away under your wrath. We finish our years with a moan. Relent, Lord, how long will it be? Have compassion on your servants. Satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all our days. Make us glad for as many days as you have afflicted us, for as many years as we have seen trouble. May your deeds be shown to your servants, your splendor to their children. May the favor of the Lord our God rest on us. Establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. Ang lahat ng may pandinig ay makarinig nawa ng mensaheng ito ng Diyos. Mari na po tayong makaupo. So para po sa context ng ating binasa, ito po ay kinompose ni Moses. Yes, si Moses na tinawag ng Diyos upang palayain ang Israelita mula sa pagkakaalipin sa Ehipto at pangunahan sila patungo sa Promised Land. So sa buong aklat po ng Psalm, awit, so we have a book sa Bible na ang tawag natin ay Psalm. Ito pong salmo na ito ni Moses na binasa lang natin, ito lang po yung napasama sa collection of 150 psalms, bagamat may ilan pa siyang mga awit na na-compose. Mabasa nyo po yon sa unang mga book sa Bible. And kung susubukan po nating alamin kung kailan ba naisulat ang psalm na ito, ayon sa mga Bible scholar, ang pinakamalapit na pangyayari na may connection sa sinasabi ng lyrics ng Psalm 90 ay ang mababasa nating nangyari sa Numbers 20. Di po ba kapag ang isang composer ay nagko-compose ng isang awit, merong mga factor yon na nag-cause sa kanya bakit niya nasulat yung song na yon, yung broken-hearted siya, so mag-create siya about broken-heartedness na song. So ganoon din po dito kay Moses sa Psalm 90. Merong nangyari sa kanya na nag-cause sa kanya na mag-compose. At sabi ng Bible scholar nung pinag-aralan nila iyon, ang pinakamalapit na nangyari doon sa mga sinasabi na yon ni Moses ay yung sa Numbers 20. So isa-summarize ko po iyon para sa inyo, pabilis lang. And pwede nyo pong buksan yan sa inyong Bible para masundan ninyo. So, dito po sa Numbers 20, sa time na iyon, ang nangyari ay binawian na ng buhay si Miriam, na kapatid ni Moses, at isa sa mga leader ng mga Israelita. Then, kasunod niyon,
pinarusahan ng Diyos sina Moses at Aaron ng disqualification mula sa pagpasok sa promised land because of disobedience and lack of trust in God. Nang kanilang nagngangalit na hampasin ang bato na magbibigay ng tubig para sa mga nagrereklamong mga Israelita, bagamat ang instruction lang sa kanila ng Diyos, kausapin niyo yung bato, fall out o lumabas ka, tubig. Pero sa galit ni Moses, sa tindi ng reklamo ng mga Israelita, hinampas niya yung bato. Pero may lumabas naman ng tubig. So dahil doon, pinarusahan sila ng Diyos. Pagkatapos niyon, ang sumunod naman na nangyari ay ang pagpanaw ng kanang kamay ni Moses na si Aaron. Lahat ng yon ay nangyari sa Exodus 20, Numbers 20. So, probably, dahil sa mga sunod-sunod na pangyayaring iyon, nakapag-compose si Moses ng isang salmo na naglalaman ng kanyang panalangin. Our text for today, which is Psalm 90, is a psalm of prayer. At dahil ang psalm na ito, habang binabasa natin siya kanina, ay naglalaman ito ng maraming reference about time. So this could be a good text to talk about being good stewards of time. Paano ba natin tamang mapapamahalaan ang oras na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? Let us pray. Lord God, you are indeed mighty, awesome, marvelous, and kind and loving. Dahil iniiwanan niyo po kami ng isang konkretong gabay para sa aming pamumuhay, ang Biblia, na maaari po naming mabasa, mapagmuni-munihan at balik-balikan upang kami, Panginoon, ay mapanuto dito. So we ask, O Lord God, that may you send the Holy Spirit in the midst of us sa umagang ito upang maklaman po namin ang iyong mensahe para sa amin ngayong umagang ito, especially about being good and faithful steward of time. In Jesus' name, amen. How can we properly manage our time so that we can be good stewards of the Lord? That is our topic. And there are three ways. Una, we have to understand how God uses time. Understand how God uses time. Yun ang unang way. Mahalaga na maunawaan natin kung paano ba ginagamit ng Diyos ang oras upang magamit din natin iyon ng tama ayon sa kanyang kalooban. If you can remember the story of Moses sa ating Sunday School, after Abraham, kay Moses personally nakapagpakilala ang Diyos. Kay Moses na ipinakilala niya ang kanyang sarili. Si Moses ang ginamit niya to let the people of Israel, even Pharaoh and the powerhouse Egypt, knew who He is. He is the Almighty Yahweh, the great I am. Tell to the people of Israel, I am. That's me, I am. That's my name. Now, sabi ng Diyos, dito sa ating text, idineclare ni Moses kung sino ang Diyos base sa kung paano niya siya nakilala. Ayon sa verses 1 and 2, sabi doon, Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. Before the mountains were born, or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are God. Ganito, sinimula ni Moses ang composition niya sa kanyang awit, dahil ito ang pagkakilala niya sa Diyos. Ayon sa mga talatang ito, nakilala ni Moses ang Diyos as God who is eternal. God who is eternal. Ang Diyos na nagpakilala through Moses ay walang panimula at walang wakas. Naroon na ang Diyos kasama nila throughout all generations. Kahit nga wala pa ang mga matatatag na bundok before the mountains were born, maging ang mga malalalim na dagat
o kahit hindi pa man niya nalilikha ang buong daigdigan at ang lahat ng naroroon, siya ay Diyos na, noon pa man at magpakailanman, sapagkat siya ay walang simula at walang hanggan. Sabi nga, He is from everlasting to everlasting. A Bible scholar made a comment about it at ganito ang pagkakasabi niya. Ito yung isang sabi ng Bible scholar sa kanyang commentary about verse 2. The description of God in verse 2 as God who is from everlasting to everlasting is the highest description of the eternity of God to which human language can reach. Hanggang dito na lang ang abot ng ating pangunawa about God's being eternal. Ito na lang ang kaya nating i-describe about the eternity of God. He is from everlasting to everlasting. Now, the reason why I labor on making this point is because we need to clearly understand that God is not bound by time. God does not work within the confines of time. Ay, 9 a.m. na. I have to go to ABCC para ma-meet ko sila. Oh, 11 na. Bakit di pa umuwi ang mga ABCC? God does not work within the confines of time. Sa katunayan pa nga, God is above and beyond it. He's in control of time and seasons and not the other way around. That is because it was God who created time. Time is part of the creation. Kabilang ang panahon sa nilikha ng Diyos in the beginning. But before that, there was nothing but eternity. Eternity. Now, if God created time, syempre, mayroon iyong dahilan at layunin. Diba? Tama ba? So bilang stewards of time who wants to be good, there is a serious and demanding need, pressing need for us to know ano ba ang layunin na yon. Diba? Ano ba ang layunin na yon? Bakit may time? Bakit ba nilikha ng Diyos ang panahon? At kung ating aalamin at uunawain kung paano ginagamit ng Diyos ang oras at panahon, then makakakuha tayo ng hint on why God created time. Ang sabi ni Moses sa verse 1 ng ating text, Lord, through all the generations, you have been our home. Merong mga pagkakataon na napupunta po ako sa ibang lugar and then mag-stay ng ilang panahon doon for trainings and other things. Then, hindi ko maintindihan bakit there's always excitement pag uuwi na. At babalik ka na sa iyong tahanan. Na-realize ni Moses sa paglipas ng panahon at ng ilang henerasyon na ang Diyos nga pala ang kanilang naging kanlungan at tahanan. Which means, ang Diyos ang siyang kumakanlong at nagpapatahan sa kanila. Di ba yun ang meaning ng tahanan? When we go out our home, our house, ang dami natin ginagawa dyan, ang trabaho, ang pressure sa school, and everything. And this little space that we have is the one that makes us tahanan natin. God created time to accommodate the workings of His purpose, and He uses it to reveal His character, so that His people who are bound by time can know who God is and what His will is. Amen? Sa madaling salita, nilikha ng Diyos ang panahon upang sa paglipas niyon ay unti-unting makilala ng tao kung sino siya at maunawaan ang kanyang layunin. So little by little, God wants us to know Him
as the time goes by. Let's try to imagine this. Halimbawa, may isang lalaki na ipinatawag ng presidente ng ating bansa para kausapin. So ang sabi niya, ipinatawag kita dahil ikaw ang napili ko para ipakilala ko ang aking sarili sa ating mga kababayan. Marami pang mga tao ang hindi nakakakilala kung sino talaga ako. Kaya, napagdesisyonan ko, padadalhan kita ng 24,000 pesos araw-araw galing sa aking sariling sahod. Ipagkakatiwala ko sa iyo kung paano mo iyon gagamitin upang makilala mo ako ng lubos na siya namang gagamitin mo upang ipakilala rin ako sa ibang tao. At nagkasundo sila sa usapan na iyon. 24,000 araw-araw meron ang lalaking iyon. Sa palagay mo, how should that guy use the 24,000? Ano ang best na dapat gagawin ng lalaki sa paggamit ng 24,000 pesos na ipapadala sa kanya ng presidente sa araw-araw? Of course, di ba? He should use the money to do some research tungkol sa background ng presidente. Also, he should go and travel to the president's hometown para interviewin ang kanyang mga magulang, kanyang mga kapatid, at buong kamag-anak, saliksikin niya o halugugin niya kung saan man mga naroon ng kanyang mga kamag-anak at mga mahal sa buhay para tanungin, sino po ba itong ganitong presidente natin? Then probably, mas maganda na dapat pupunta rin siya sa former teachers ng highest leader of the land na yon para alamin kung anong klaseng mag-aaral siya. Then marahil din ay dapat araw-araw siyang pupunta sa Malacanang to watch how the president works and how he magnificently handles the meeting with his cabinet as they seriously discuss the difficult issues na kinakaharap ng ating bansa. Sa madaling salita, marami siyang maaaring gawin for having 24,000 a day na kanyang ibabudget to cover all the expenses of his mission to know who the president is and share it to his kababayans. Beloved brethren, that was just a simple illustration to describe how God has entrusted us with time. He gives us 24 hours a day to know Him more and more sa paglipas ng panahon at upang mahinuha rin natin kung ano ang kalooban niya. Going back to our text, ginamit ng Diyos ang mga pangyayari sa paglipas ng taon sa buhay ni Moses upang makilala niya siya that He is God who has been their dwelling place throughout all generations, all the fightings, all the defeating of the enemies and all those people who are hostile to them. Him is the people's home. Him is the Israelites' home. God provided for their needs to give them strength and vigorous lives. He protected them against all harm. He sheltered and took care of them for their welfare, and He forgave them when they sinned. God did all of those things to the Israelites year after year and time after time upang makilala nila na ang kanilang Diyos na si Yahweh ay mapagmahal, mapagkalinga, mahabagin, hindi nagpapabaya at mapagpalang Ama. Mga kapatid, let's pause for a while, lang mga segundo lang, upang mapag-isipan natin saglit ang tanong na ito. Sa paglipas ng mga taon mo sa mundong ito, gaano mo na nakikilala ang Diyos? Sa paglipas ng mga taon mo sa mundong ito, gaano mo na nakikilala ang Diyos? Let's continue. What if ipinatawag muli ng presidente ang taong iyon? Naikwento natin kanina lang. Pagkalipas ng 1 taon o higit pa, more than 1 year siguro, at tinanong ng ganito,
Oh, kumusta na? Marami ka na bang nalaman tungkol sa akin? Maaari na ba kitang bigyan ng pagkakataon na ma-interview sa TV para ma-share mo kung gaano na ang pagkakakilala mo sa akin? Excitement, exciting. Tapos ang sasabihin niya sa presidente ay, "Naku, Mr. President, our beloved leader na aking pinaglilingkuran. Pasensya na po. Nag-open kasi ako ng isang restaurant. Sa laki po kasi ng ipinapadala niyong halaga araw-araw, naisip ko na kaya na niyong makapagpunda ng isang malaking business. Kaya nagbukas ako ng isang restaurant. Medyo na-busy po ako sa pagbabantay ng kainan ko. Pasensya na po. Pero huwag kayong mag-alala. Na-enjoy ko namang lubos ang perang ipinadala niyo at labis po akong nagpapasalamat sa inyo." Sa palagay ninyo, ano ang magiging tugon ng presidente na tugma sa nagawa ng lalaking iyon? Of course, kapatid, malamang ay parang bulkang pinatubong sumabog ang tindi ng galit ng presidente sa lalaking iyon. Yun ang appropriate, di ba? Pinagkatiwala niya sa kanya ang 24,000 pesos mula sa sarili niyang sahod tapos gagamitin lang sa ibang mga bagay na wala namang kinalaman. In knowing who he is as a person and as the president of the country. Mabuti sana kung yun, pag-open na yun ay makatulong sa kanya pang makilala pa niya ng lubos ang presidente at maraming bagay pang makikilala sa kanya, tungkol sa kanya. Mga kapatid, minsan o madalas ba, ganoon tayo sa Diyos? God has been faithful to us, giving us 24 hours a day. Ngunit paano ba natin ginagamit sa araw-araw ang mga oras na iyon? I'm not saying that we should not use the time that we have to earn financially, to support the needs of our families. Sa katunayan nga, sinasabi rin sa Biblia na it is unfaithfulness sa Panginoon kung ang isang Kristiyano ay ayaw magtrabaho para tustusan ng pangangailangan ng kanyang pamilya. However, there are some people kasi who use their time as if it were their own, without considering how God wants it to be spent. We tend to forget that God has a personal reason and purpose for why He still gives us 24 hours a day. God, who mightily and majestically created everything, uses time to reveal His character for His glory. He's doing it for you, for each one of us, and for this church. Year after year, we are 40 years old na as church. Kaano na natin nakikilala ang Diyos? Remember that there is nothing more important than the goal of glorifying God as we come to know Him fully sa paglipas ng panahon. And let us take note, mga kapatid, na hindi lang ang kanyang pagiging mapagmahal, mapagkalinga at ever faithful provider ang kabilang sa pagiging glorious ng Diyos. The glory of God is also revealed through the expression of His holy anger and wrath against those who have misused and abused the time na ipinagkatiwala niya sa kanila. Naobserbahan at naranasan iyon ni Moses. He testifies in verses 5 to 9, "Yet, you sweep people away in the sleep of death. They are like the new grass of the morning. In the morning they are fine. It springs up new. But by evening it is dry and withered. We are consumed by your anger and terrified by your indignation. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. All our days pass away under your wrath. We finish our years with a moan." What a realization. All our days pass away under your wrath. We finish our years with a moan. Ito ang isang mahalagang katotohanan, mga kapatid ko, na dapat din nating malaman at maunawaan tungkol sa Diyos. That God is glorious not just in His unparalleled loving kindness, but even in His perfect
justice. In His appointed time, God will reward every one of us according to what we have done, kasama na kung paano natin pinamahalaan ang oras at panahon na ipinagkatiwala niya sa atin. And since, according to, as what Moses realized, since all our days will pass away naman talaga, huwag na nating hayaan, mga kapatid, that it would pass away under God's wrath. And we would finish our years sa isang malagim na pagnaghoy. Nakapakinig po ako ng isang buntong hininga ng isang tao na namatay. Kinantahan namin siya ng hymns, mga ilang hymns, kaming dalawa ni Pastora. Meron siyang cancer, dying sa cancer, sa bed siya. So para to encourage the person, sinantahan namin siya. So meron isang kaibigan, kasama doon na nag-aalaga sa kanya, nagtitingin. So habang kumakanta kami, tapos matapos yung isang kanta, Great is Thy Faithfulness, kaya yata iyon. Narinig ko. Then, nothing. Walang kilos, walang. So nag-chinek na siya, patay na. Upang makaiwas tayo sa ganoong katapusan na sinasabi ni Moses, we need to learn how to use the time well. Which makes the second point of today's sermon. So another way to properly manage our time so that we can be good stewards of the Lord is to learn how to spend our time wisely. Verses 10 to 12. So, in comparison to the eternal God, na-realize ni Moses na maikli lang talaga ang panahong inilalagay ng tao dito sa mundo at bat-bat pa iyon ng kahirapan at kalungkutan. In verse 10, ang sabi niya, our days may come to 70 years or 80. Base sa kanyang assessment probably, if our strength endures, yet the best of time are but trouble and sorrow. For they quickly pass and we fly away. Bagamat sa buong buhay ng isang tao, this is the point of Moses, bakit niya minention yung mga numbers na yun. Bagamat sa buong buhay ng isang tao, ay patuloy na nagpapakilala ang Diyos sa kanya na gaya ng sabi sa pang-awit. Sabi sa Psalm 19:1-2, the heavens declare ang heavens, the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. You can see it daily, the work of His hands. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they reveal knowledge as you assess what had happened sa whole day. Pagamat, yun ay ang regular na ginagawa ng Diyos upang makilala ng tao siya, kulang pa rin iyon. 70, 80 years, upang matuto ang tao sa lahat ng dapat niyang matutunan tungkol sa Diyos. So Moses further expressed his realization of the feebleness of man's life sa verse 11. Ang sabi niya doon, with lament, he lamented, if only we knew the power of your anger, your wrath is as great as the fear that is your due. If only we knew the power of your anger, your wrath is as great as the fear that is your due. Ang point ni Moses ay kulang na kulang nga ang 70 or 80 years o kahit higit pa upang matutunan nila ng lubos kung gaano katindi ang ngit-ngit ng galit ng Diyos upang hindi na sana sila nakagawa pa ng mga hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos na nagpagalit sa Kanya. Sa tinagal-tagal ng panahon, ilang henerasyon na ang dumaan, hindi pa rin natuto ang mga Israelita sa mga expression ng wrath and anger ng God. Those things that hindi na nagugustuhan against their rebellion and hard-headedness. Pinadalhan na nga sila ng venomous snakes, maalala niyo yung isang mensahe natin, at iba't iba pang mga salot, pero hindi pa rin sila nakaunawa sa plano ng Diyos para sa kanila. Reklamo pa rin ng reklamo, sisi pa rin ng sisi.
nanatili pa rin sila sa kanilang pagrereklamo nga, katigasan ng ulo at pagrerebelde. Until isa-isa na ring nangamatay at naparusahan ng kanilang mga leader. Namatay si Miriam, gaya na nasabi natin kanina, namatay si Aaron at na-disqualify si Moses from entering the promised land, losing his breath while looking to the promised land from afar. So Moses poetically cried in his prayer, "If only we knew the power of your anger, natutunan sana namin that your wrath is as great as the fear na nararapat lang ibigay sa iyo, O Diyos. Kung inalam lang namin, we would have humbled down before you and used our time with you well and wisely." Kung hindi po ako nagkakamali, it was June 15, 1991. Merong na-recall kayo sa date na yon? Nang maganap ang the second largest volcanic eruption of the 20th century, sabi sa description ng isang report. Ang tinutukoy ko ay ang Mount Pinatubo eruption. So nasaan kayo? Yung iba, wala pa. Ako, mga 10 years old pa lang noon. And I was witnessing it from afar sa Malolos. Makapal na usok. Ang sabi sa report, April 1991 pa lang ay naibigay na ng PVOLCS ang warning sa nabibingit na malaki ang pagsabog ng Pinatubo. Kasi marami ng mga signs, lumilindol na, may mga initial na pagputok na. Nang ma-declare noong April 7, June 7, June 14 at maging ilang oras bago ang pagsabog noong July 15, na dangerous na ang mga lugar na nakapaligid sa bulkan, nag-utos na ang gobyerno na palikasin sa mas ligtas na lugar ang mga tao. Sa mga nabigyan ng warning, 82% daw gumawa ng protective action para maprotektahan sila sa pagsabog. Epekto ng pagsabog. 42% doon sa 82% na yon nag-evacuate. Ganun pa man, sa kabila ng sunod-sunod na warning at pagpapalikas, mayroon pa rin na nagmatigas sa pag-alis. Dahil inisip nila, baka hindi naman ganun kalakas yung pagsabog. Ang ilan naman ay nag-alangan dahil maiiwan nila yung bahay nila, yung mga ari-arian nila, yung mga alaga nilang baboy doon. Habang iba naman ay napilitang manatili sa danger zone dahil hindi kakayanin ang mahabang lakaran, lalo na yung mga matatanda, at wala silang anumang means of transportation na magdadala sa kanila sa ligtas na lugar, ay malayo-layo ang pupuntahan nila. Dahil doon, may ilang inabutan na ng pagsabog ng bulkan. Sa araw na iyon, nayugyug ang lahat sa pagyanig ng lupa. Habang rinig na rinig nila ang pagdagundong ng malakas na pagsabog na agarang sinundan ng mabilis na pagragasa ng malahigante at naglalagablab na putik, ang pagpailang lang ng makapal at malaulap na abo at ang pagkalat ng matinding kadiliman na sumakop sa lahat ng nasa dakong iyon dahil sa usok na ibinuga ng nagngangalit na bulkan. Sabi sa report, mahigit na 800 ang nasawi sa malagim na kalamidad na iyon dahil sinabayan pa ng isang bagyo. Brothers and sisters, because of the shortness of human life, that even 70 or 80 years of your lifespan seems so brief, we need to learn how to use wisely the time that the Lord entrusted to us. Missing one day, 1 year of that lifespan na sayang in knowing God. Dahil 70 or 80 years nga, kulang pa. Mag-waste pa tayo ng 1 year o ilang panahon. We need to learn how to use wisely the time that the Lord entrusted to us so that we can escape from the danger na dulot ng pagdating sa ating buhay ng hindi lang pagsabog ng mga bulkan, kundi pagkatupok rin ng mundong ito sa apoy
But the day when the Lord comes again will surprise everyone like the coming of a thief. The sky will disappear with a loud noise. Everything in the sky will be destroyed with fire. And the earth and everything in it will be burned up. Ang sabi ng salita ng Diyos sa 2 Peter 3:10. Because of the impending danger that is to come upon this world, my beloved brethren, idalangin natin sa araw-araw ang naging panalangin ni Moses that is found in verse 12 of our text. Anong prayer na yon? Lord, please, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. My Lord, turuan mo ako kung paano bantayan ang paglipas ng aking mga taon upang malaman ko ng tama kung paano ko gagamitin iyon. Fellow Christians, upang hindi tayo magulantang sa pagdating ng araw ng Panginoon, we have to be wise about how we should distribute the use of our 24 hours a day. Ask God, my friend, to teach you how to carefully watch each day as time passes through your life. Nagugulat kaming mag-asawa. Laki-laki na pala na Ria. Dati noon, tinuturuan ko lang bababa doon sa thinking chair daw niya, yung folding bed na yun. Ginaganon ko siya para alam niya kung bababa. Ngayon, doon na sa pangalawa at, Daddy, slide! Let's ask God to teach us how to carefully watch each day as time passes through your life. Dahil magulat ka na lang, ay 10 taon na pala ang lumipas sa buhay ko. Paano ko ba nagagamit ang aking oras sa buong isang araw? Which activity takes up most of my time? At bilang iglesia, palagi rin nating tanungin, does this activity help us gain a heart of wisdom that can take us safely out of danger and bring us into eternity? Baka wala naman nagagawa ito sa atin. To know God more deeply and know what is His will para sa iglesia natin dito. Likewise, isa pa, let's number our days with full of wisdom so we can make the best use of the time. Dahil nga, ang bilis-bilis tumipas niyan at kulang na kulang nga ang 70 or 80 years, let's make the best use of the time. Ang sabi nga sa salita ng Panginoon sa Ephesians 5:15-17, look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time. Why? Because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Take note of this, my beloved. Huwag nating isipin na ang mga araw na inilalagay natin dito sa mundo ay palaging friendly. Don't go out there, do your things, and expect the world will be friendly to you. Your days will be fine, they will be great. Don't always expect that. In fact, be aware, days are evil. It is evil pa nga as per Ephesians 5:16. Dahil nowadays, mas nagagamit pa ang oras at panahon to do evil things than good things. One of the news na napapakinggan ko na talagang alboroto ko yung aking damdamin is yung mga rape na nangyayari. Why rape people and kill for that just brief satisfaction? Kill life. Sorry. So kung hahayaan mong kontrolin ka ng mga araw na lumilipas at magpapa-apekto sa takbo ng mundong ito, it will make you think. Days will make you think, days that pass you by will make you think that you are too busy to pray.
It will make you think that you do not have enough time to open your Bible and meditate on it. And it will even give you difficulties in deciding if you would go to church to worship God and spend some of it to serve Him sa ministry or not. Kailangan pa ba talagang pag-isipan natin yun? Since the days of our time are evil, because of those who use it for their wicked schemes, let's make the best use of time. Let's struggle with it, fight it, and defeat it. Then after winning over it, let's redeem the days of our time and offer them to the Lord. Upang sa pagdating ng accounting day ng Panginoon, bagamat sugatan at paika-ika kang haharap sa Kanya because of the battles that you have faced yet won, in humility and full of gratitude, ay masasabi mo sa Kanya, pakibigay natin ito. This is a good statement na pwede natin sasabihin. Look, Lord, see, here are the days of the time that I have used up wisely and have redeemed while I was here on earth. Now, I offer it up to you. Lord, I hope I have used them well, all for your glory. That is what a good steward had done with the time that God entrusted him. He used the time wisely and very well. So as we go through the conclusion, before I end up this message, let me give you the third and last point of today's sermon. Ito gagawin natin conclusion. Since we need to understand how God uses time and also learn to use it wisely, so we can be good stewards of the Lord. Therefore, let's humbly depend on God all the time. Humbly depend on God all the time. Palagi tayong umasa at manangan sa biyaya ng Panginoon, sa grasya niya, sa lahat ng Panginoon. Doing it on your own is very difficult and actually impossible. But we can, with the strength na binigay sa atin ng Panginoon, we can do all things. Amen? Basahin natin ang mga huling talata ng ating text, and may this be in our always and daily prayer as we endure the evilness of today's time and stay faithful to the Lord as His good stewards. Relent, Lord. How long will it be? Have compassion on your servants. Satisfy us in the morning with your unfailing love. May we always be reminded of it, that we may sing for joy and be glad all our days. As I do my work, as I provide for my family, as I go to school, I sing for joy. May make us glad for as many days as you have afflicted us. Even though there were corrections, there were disciplines, I still love it. For as many years as we have seen trouble, have done trouble, many trouble things, problematic things. May your deeds be shown to me, your servant, your splendor to my fellow believers. And may the favor of the Lord, our God, rest on us. Establish the work of our hands for us, O Lord, for the remainings of our days. Yes, establish the work of our hands. All the works of our hands in all our time is all for God's glory. And we entrust everything of this desire in the mighty hands of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. God bless us all, my fellow stewards of the Lord.